tayo bilang mga buhay ngayon ay meron po tayong obligasyon sa ating Panginoon. At bago po ako magpatuloy, nais ko munang magpakilala mga kapatid. Ako po si Pastor Jair Buenape, local church pastor po ng Dagmay Church. Hallelujah, sa ilalim ng pamunuan ng Faith in Christ Jesus Church. Kung kilala po ninyo si Pastor Joseph Lanera, siya po ang amin pong bishop sa buong distrito ng Palawan maging sa Luzon. Isang karangalan po sa akin mga kapatid na ako po ay makabahagi ng salita ng ating Panginoon. Pwede po bang tayo po muna isang daling tumayo? Tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon bago po tayo magsimula at magpatuloy. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa pagkakataon na alam kong ikaw ang nagtakda, ikaw ang nagbigay ng pagkakataon ito sa buhay po namin, Panginoon. At isang karangalan po para sa amin na magamit mo, O Diyos, upang kami po ay makapagmisyon at makapagbahagi ng iyong mga salita, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na kami samahan mo ng iyong Espiritu Santo. Bigyan mo po ako ng sapat na karunungan, kaalaman, Panginoon, upang patuloy ko mabigyan ng simpatya ang pamilyang ito sa kanilang pagluluksa at makapagbigay din po ako, Panginoon, ng isang matibay na mensahe na nagmumula po sa iyong salita, Panginoon. Sa ganang aking sarili ay wala po akong kakayahan. Itago mo ko sa likod ng iyong kapangyarihan, Panginoon, upang ikaw po ang mahayag at makita, hindi po ang aking buhay, Panginoon. Sa bawat isa na makakapakinig at makaabot ng tinig na ito, Panginoon, ikaw po ang patuloy na pumausap sa kanila. Ikaw po patuloy na magbigay ng kapahayagan, Panginoon, at magbigay ng tamang pananaw, tamang prinsipyo, O Diyos, patungkol sa kaligtasan, Panginoon, upang sila po ay magkaroon ng bahagi sa iyong kaharian, Panginoon. Ikaw po ang aming inaasahan, O Diyos, at naway bigyan po kami ng isang mapayapang gabi sa gabing ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Makaupo na po tayo, mga kapatid, sa pangalan ng ating pong Panginoon. At yaman po, ngayong linggo ay atin pong ipinagdiriwang, ang ika nga kung tawagin po ng atin pong tradisyon ay Semana Santa. Ito po ay banal na linggo na kung saan ay ipinagdiriwang ang ginawang sakripisyo, pag-ibig, pagmamahal ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. At bilang tayo ay mga ang ating bansa ay tinatawag na bansang kumikilala sa Kristyanismo o kumikilala sa ating Panginoong Yesus at may kinikilalang Diyos, mga kapatid, atin po itong ipinagtataguyod. Amen. At ilang mga araw na lang tayo po ay magkakaroon ng pagdiriwang o iba't ibang tradisyon, pagsasanay bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Pero ngayong gabi, nais po nating maipaglingkod sa buhay po ng bawat isa sa atin na yun po ay bahagi ng ating tradisyon. Pero tayo bilang isang tao na nabubuhay sa mundong ito, tayo po dapat ay meron pong taglay na relasyon sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Lahat po tayo dito ay nagsisimba. Amen. Amen. Lahat po tayo dito ay meron pong kinikilalang paniniwala o sinasampalataya ng relihiyon dito sa ating lugar, mga kapatid. Pero ganun pa man, tayo po ay meron pong obligasyon sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo na kayo ay mahal ng ating Diyos? Amen. Amen. Tanangin mo po yung katabi mo kung naniniwala siya na mahal pa siya ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa Panginoon, hallelujah, kung ang ating Panginoon ang tatanungin, hindi naman po tayo magkakaroon talaga ng tinig mula sa langit magsasabing mahal niya tayo. Pero ganun pa man, mga kapatid, ang pagmamahal at pag-ibig ng ating Panginoon ay kanyang ibinigay nung siya ay mapako sa krus. Nung siya ay magkatawang tao bilang Diyos. Hallelujah, nagkatawang tao, tumira sa lupa, mga kapatid, ng ilang taon upang ang kaligtasan ng tao ay maganap. Ngunit, ang pag-ibig na ito ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay nangangailangan po ito ng pagsunod. Amen. Bagamat ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa ating lahat, babae man o lalaki, ikaw man ay bahagi ng LGBTQ plus community, ikaw at ako ang dahilan ng pagparito ng ating Panginoong Hesus. At ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, na naganap 2,000 taon nang nakalilipas, ito ay nagbigay at nag-iwan ng isang mahalagang mensahe sa buhay ng isang tao. At ano po ang imbitasyon ngayon ng ating Panginoon? Since alam po natin na ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa atin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang ating Panginoong Hesus ay naparito para sa mga makasalanan. Lahat naman po tayo, kinikilala po natin tayo makasalanan, mga kapatid. Amen. Ibig sabihin
sabihin, wala pong taong perfecto. Hindi po tayo matuwid, hindi po tayo perfecto. Sa katunayan, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa Roma Kapitulo 3, talatay 10, ang sabi ni Apostol Pablo, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Ang sabi pa ng Lumang Tipan sa Kawikaan, Kapitulo 20, talata ay 9, ay ganito po ang ating mababasa. Sinong makakapagsabi, nilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan? Ibig sabihin, wala po. Wala po makakapagsabi na nilinis niya ang kanyang puso, at wala rin makakapagsabi na siya ay dalisay sa kaniyang kasalanan. Amen. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, tayo ay makasalanan. At Amen. hindi po tayo nakaabot sa pamantayan ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa 3:23 ng Roma, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. At since ang tao nagkasala, nahiwalay sa ating Panginoon, dahil tayo po ay mayroong minanang kasalanan sa ating mga ninuno na si Adan at Eva, automatically nung tayo ipanganak ng ating mga magulang, yung kasalanan na yun ay naipasa po sa atin. Amen. Kaya tayo Amen. bilang nasa likas na kalagayan bilang tao, tayo po ay makasalanan. Amen. At ano po ang ating gagawin bilang makasalanan? Sapagkat kung tayo makasalanan, kailangan po nang meron tayong kapatawaran. May magpapatawad dapat sa atin, mga kapatid. At ang tao ay nagkasala sa ating Panginoon, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Amen. Hindi niya kayang abutin ang standard ng Panginoon, yung kabanalan o yung perfection. Kaya kung ang tao hindi niya abot yung kaluwalhatian, kabanalan ng Diyos, merong iisang nag-abot sa atin. Amen. Kaya ang sabi ng Biblia, si Jesus ay nagkatawang tao. Ang Amen. sabi ng unang Timoteo chapter 2, siya ang namagitan sa atin sa Diyos at sa tao. Amen. Kinakailangang merong mamagitan sapagkat kung ang kasalanan ay maghahari sa buhay ng tao, ano po ang mangyayari? Ang sabi ng 6:23 ng Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Tinatanggap natin tayo nagkasala at tayo ay makasalanan. At ang kasalanan po na yan ay nagbunga sa matagal na panahon ng kamatayan. Ano pong kamatayan ito, mga kapatid? Noong pumasok ang kasalanan, dalawang kamatayan po ang pumasok din. Kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. Nagdumating sa atin pong kamag-anak yung kamatayang pisikal. At lahat po tayo dito ay hindi po tayo makakaiwas. Ang sabi rin ng Hebreo Kapitulo 9, kung paanong itinakda sa tao na minsan ay mamatay, pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. Amen. At ang kamatayang iyon, mga kapatid, ang tawag doon ay pisikal. Pero meron pang pangalawang kamatayang pumasok sa tao, yung kamatayang espiritual. Pag sinabi naman po natin kamatayang espiritual, ito yung walang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoon. Ibig sabihin, wala kang relasyon sa Diyos, ikaw ay buhay pisikal, pero sa espiritual na kalagayan sa paningin ng Panginoon, kapag hindi ka nagnanampalataya sa Kanya, ikaw ay itinuturing niyang patay. Amen. Hallelujah. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, kinakailangan po nating maunawaan na tayo ay makasalanan, nagkasala, merong namagitan sa atin, merong namatay para sa atin. At ang sabi ng Biblia, ang ginawa na yan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay kinakailangang sampalatayanan ng ating Panginoong Yesus. Pamilyar po sa atin itong sinasabi ng Kapitulo 3, talatang 16 ng Juan, na ang sabi dito, mga kapatid, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sino man sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, ang paraan po ng kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen. Kasi po kung wala pong pananampalataya, mga kapatid, hindi po magiging posible ang kaligtasan ng tao. Pinatunayan pa ito ni Apostol Pablo sa aklat po ng Efeso, Kapitulo 2, talatay 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa inyong sarili, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinaman ay huwag magmapuri.
Amen? So, Amen. ibig sabihin mga kapatid, tayo bilang tao, hindi po tayo maliligtas dahil sa atin pong gagawin. Maliligtas po tayo sa Kanya na pong ginawa. Ngunit, bagamat una niya nang ginawa ang bagay na yon, tayo po ay meron din pong gagawin. Meron po tayong bahagi. Meron po tayong partisipasyon. Meron po tayong kontribusyon sa ginawa na yun ng ating Panginoon. Sapat na po ba, Pastor, na ako ay manampalataya sa ating Diyos? Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung ang sino mang sumampalataya sa Kaniyang pangalan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon po ng kontradiksyon sa mga talata kung panghahawakan po natin na kung ang tao ay mananampalataya lang sa ating Panginoon, maliligtas na. Gayon din ang sabi ni Apostol Santiago, mga kapatid, hayaan po natin, hallelujah, hayaan po natin ang Biblia ang sumagot sa tanong na iyan, mga kapatid. Sa Kapitulo 2, talatay 26 ng Santiago, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ibig sabihin, mga kapatid, sa ating Panginoon, yung pananampalatayang yan, pagtanggap kay Kristo, pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, kinakailangan pong iyon ay magkaroon ng paggawa. Amen. Kinakailangan po yun magkaroon ng pagsunod. Bakit? Ang sabi mismo ng Biblia, kung ang pananampalataya ay walang kalakip o kasamang gawa, ito ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Sad to say, mga kapatid, na kung sa ating paniniwala o relihiyon, meron po tayong pananampalataya, yet wala po tayong ginagawa just to invest to the kingdom of God, ito po ay void. Ito po, mga kapatid, ay wala pong silbi, hallelujah. Ito po ay magiging wala pong saysay sa atin pong Panginoon. Bakit? Ang buhay na pananampalataya po, mga kapatid, ay kinakailangan meron pong pagsunod. Amen. Alam po natin ang pinaka madaling logic po dito. Hindi pa natin pwedeng sabihin sa atin pong mga asawa na mahal niyo po sila pero wala po kayong ibibigay. Hindi niyo pwedeng sabihin sa inyong partner na mahal niya siya pero hindi kayo nagbibigay ng oras, hindi kayo nagbibigay ng kita, hindi kayo nagbibigay ng panahon. Amen? Amen. Kinakailangan bahagi ng ating pagmamahal, meron pong gawa. Sapagkat naniniwala po tayo bilang mga tao na kung atin pong sinasabi na mahal natin sa salita, dapat meron din pong kasamang gawa. Amen. Naintindihan po natin, mga kapatid. Amen. So wala pong issue, meron tayong kasalanan, tayo ay nagkasala. At ang pananampalataya natin para magkaroon ng pagpapatawad ng kasalanan, may pananampalataya at kinakailangan ng pananampalataya ng sakdal na gawa o pagtupad, pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At iyon po ba ay magtatapos na? Hindi po. Hayaan din po natin ang Biblia, mga kapatid, ang manaig. Hayaan Amen. din po natin ang Biblia ang mangusap sa atin, mga kapatid. Amen? So, meron na tayong dalawang katibayan. Tayo makasalanan. Amen. Amen. At ang pananampalataya natin sa Panginoon ang patuloy na maghahatid sa atin sa kaligtasan na may kalakip na gawa. Amen. Basahin pa natin, mga kapatid, ang Kapitulo 2, talatay 38 ng Gawa. Ito yung konteksto nito kung nilalaman ng Kapitulo 2, 38 ng Gawa. Ito yung pangangaral ni Apostol Pablo sa mga tao na nagbigay po ng pag-uusig sa kanila. At nung nangaral si Apostol Pablo, Apostol Pedro, ay nagkaroon ng kirot sa kanilang puso. Hallelujah. At nagkaroon po ng pangungusap sa kanilang buhay. Kaya ang sabi ng mga tao sa kanila, sa talatang 37, nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ng kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ang tanong na ito ay yung kanilang gagawin, ibig sabihin, ano yung gagawin namin para kami maligtas? Sapagkat ang pangaral nga ni Apostol Pedro nung panahong iyon, sabi niya, kinakailangan niyo magsisi sa inyong kasalanan. Amen. Sapagkat si Jesus na inakala ninyong hindi Mesaya o inakala ninyong hindi Diyos, ay siyang Diyos na magliligtas sa atin. Nung narinig po nila yung pangaral, nagkaroon sa kanila ng kirot at nagsabi sa kanila sarili, mga Ginoo, ano ang gagawin namin upang kami magkaroon ng kaligtasan? Ang sabi ng Apostol Pedro, hallelujah, sa 38, sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo, number 1. Pangalawa, magpabautismo ang bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Jesucristo at sa ikapagpapatawad na inyong kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. Ito po yung ating pagsunod
sa ating pananampalataya. Ito po yung magbibigay ng kaganapan sa pananampalataya pong iyon. Bago pa tayo magpatuloy, nais ko pang basahin itong unang Korinto Kapitulo 15. Sapagkat may turo dito si Apostol Pablo. Sa talatang 1, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo. Kung sinabi Ebanghelyo, mga kapatid, ito ay mabuting balita. Amen. Ang Ebanghelyo na ito ay sa pamamagitan nito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang kasetang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsipananampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibigay ko sa inyo una sa lahat ang aking tinanggap na si Kristo ay namatay. Ito ang Ebanghelyo. Ito ang mabuting balita. Si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan ayon sa kasulatan. Siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So pag sinabi daw pong Ebanghelyo, good news, mabuting balita, ito yung death, burial, and resurrection ng ating Panginoon. Yung kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. At ang sabi ng Apostol Pablo, kung papansin natin ang talatang 2, sa pamamagitan nito ay ligtas kayo kung matyaga niyong iingatan ang setang ito, maliban na kayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. Ibig Amen. sabihin, bilang tao, kailangan natin itong pakaingatan, kinakailangan natin itong tanggapin, ang Ebanghelyo na ito, mga kapatid, at sampalatayanan ng merong kabuluhan. Amen. O sampalatayanan na merong paggawa, pagpapahalaga sa ating Panginoon. Amen. Kaya dito po papasok yung setang pagsunod. Ang pananampalataya ay kinakailangan magbunga ng pagsunod. Balik po tayo sa Kapitulo 2, talatang 38 ng Gawa, mga kapatid. Ang sabi na Apostol Pedro, para maligtas kayo, sabi niya, una kayo ay magsisi. Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo kanina, para ang tao magkaroon ng kaligtasan at dapat magkaroon ng kabuluhan iyon sa kanyang buhay, kinakailangan niyang ingatan ito at sampalatayan ng lubos. Amen. Sabi natin kanina, kinakailangan ang pananampalataya magbunga ng pagsunod. Ipasok po natin para magkaroon po ng connection, mga kapatid. Ang sabi na Apostol Pablo kanina, sa unang Korinto Kapitulo 15, si Kristo po ay namatay. Amen. So paano ngayon magkakaroon ng pagpasok itong Ebanghelyo? Kinakailangan po kasi yung kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus maganap po sa ating buhay. Amen. Kailangan po natin maging kalakip doon, mga kapatid. Hallelujah. May paglingkod natin. Okay, una tayo magsisi. Amen. Yun yung kamatayan. Pag sinabing pagsisisi, mga kapatid, sa original po na salin, ito ay metanoia, ibig sabihin pagbabago ng isip, pagbabago ng takbo ng buhay. Kinakailangan nating magsisi sapagkat si Kristo nga ay namatay. Kinakailangan nating mamatay sa kasalanan. Nakuha po natin, mga kapatid. Amen. At kung paano si Kristo ay inilibing, pangalawa, tayo rin ay kinakailangan ilibing. Hindi po literal na pagkalibing, kundi kailangan tayong ilibing symbolical, ibig sabihin sa pamagitan ng bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Sapagkat ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, mga kapatid, ito po yung paglubog sa tubig bilang tanda ng paglakip sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus, kagaya ng sabi ng Roma Kapitulo 6. At kung paano si Kristo ay muling nabuhay, tayo rin ay mabubuhay muli. Hindi po magkakaroon reincarnation, kundi magkakaroon po tayo ng buhay na mag-uli sa kaharian ng ating Panginoon. Kung tayo ay nagsisi, nanampalataya, nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo, tayo ay mabubuhay na muli kagaya ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Patunayan natin, Kapitulo 6 ng Roma. Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Amen. So, kaya pala mahalaga ang bautismo sapagkat kailangan mailakip ito sa paglilibing sa ating Panginoong Yesus. Tayo nga ay nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalakad sa panibagong buhay. Kaya magkakaroon po tayo ng panibagong buhay, mga kapatid, sa tulong ng Espiritu Santo. Hallelujah, kagaya ng ating pong Panginoong
Jesus. So naipasok na po natin mga kapatid, yung kamatayan, pagkalibing at maling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay kinakailangan din po itong maganap sa buhay natin. Kinakailangan pa natin itong masunod sa pamagitan po ng alin? Pagsisisi, pagpapabautismo sa pangalan ng Jesucristo at pagtanggap ng Espiritu Santo. Kapag kayan po ay naisakatuparan sa buhay ng tao mga kapatid, Biblia na rin po nagsasabi mga kapatid, meron po tayong kasiguraduhan sa bagay po na yan. Amen. Amen. Sino po dito gusto manigurado? Lahat po tayo naninigurado tayo, di ba? Amen. Amen. Sa investment, nanigurado tayo. Sa pag-aaral, nanigurado tayo. Kung mag-aaral ako, dapat mag-graduate ako. Sa trabaho, nanigurado tayo mga kapatid. Kung nagtatrabaho ako, dapat ma-promote ako. Naninigurado tayo mga kapatid kasi bilang tao, ayaw po natin mga kapatid, hindi po tayo sure. Amen. Kinakailangan maging sure po tayo. At sa buhay na ito, kinakailangan din po natin maging sure mga kapatid. Amen. Kinakailangan po natin manigurado. At kinakailangan po natin maging sigurado. Amen. Amen. Hallelujah. Bakit natin napakalaga na maging sigurado po tayo mga kapatid? Alam po natin, darating po sa buhay natin, itong kamatayan. Amen. Hallelujah. Sabi nga, una-unahan lang po tayo at darating yung panahon na tayo din naman ay inilibing. Tayo rin naman ang mamamatay mga kapatid. Amen. Pero dapat masiguro ng tao mga kapatid kung siya ba ay tiyak sa kaligtasan. Amen. Hallelujah. Tanungin po natin ang ilan po dito mga kapatid. Kung mamamatay po tayo ngayong gabi, taas po ang kamay na sigurado na sa kaligtasan niya. Hindi po kayo sigurado. Hallelujah. Maaari pong nag-iisip pa po kayo, ako ba ay ligtas? Hallelujah. Ako ba ay makakabahagi sa gawain sa kaharian ng ating Panginoon? Mga kapatid sa ating Panginoon, ito po yung panahon na kung saan bilang nagdiriwang po tayo ng Semana Santa, magkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay sa ating puso. Kasi yung ginawa po ng ating Panginoon mga kapatid, sabi ng Biblia, ito po ay naganap na. Ito po ay tapos na. Kung bakit natin ipinagdiriwang ang bagay na ito as a commemoration, bilang pag-alaala. Pero hindi po dapat magtapos yun sa pag-alaala. Kinakailangan magtapos po yun mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Sa pagtanggap natin sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, ipagpalagay natin, meron tayong mga kanya-kanyang paniniwala sa Panginoon. Pero hayaan din natin mismo ang Biblia rin ang magsabi sa atin kung paano tayo maliligtas. Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tatapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Bakit parurusahan yung hindi sasampalataya? Balik tayo kanina. Sabi ko kanina, tayo po ay nagkasala. Amen. At ang kasalanan yan, hindi natin mapagtatakpan. At ang kasalanan po na yan, hindi rin natin na mapapatawad sa ganang ating sarili. Amen. Kinakailangan ang magpapatawad sa kasalanan, yung banal. Amen. Kinakailangan ang magpapatawad sa kasalanan, yung sakdal. Amen. Kaya naparito ang Panginoong Yesus para ang makasalanan magkaroon ng kaligtasan sa Amen. pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Sa katunayan mga kapatid, ang tao po hindi siya maiimpyerno dahil masama siyang tao. Maiimpyerno ang tao mga kapatid kapag siya ay hindi sumampalataya kay Kristo. Bakit? Sabi ng awitin, si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang kordero na iyan, ipag hindi natin tinanggap sa ating buhay, mapapahamak po tayo. Amen. Mapapahamak po ang kaluluwa natin mga kapatid. Kasama na lang po doon yung pagiging masama ng tao dahil nga hindi siya nananampalataya kay Kristo, hindi siya gumagawa ng mabuti, hindi siya gumagawa ng tama. Pero overall, pag hindi talaga siya nananampalataya kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanyang buhay, para yung kasalanan na yan ay mapatawad, kasi sabi ng Biblia kanina, ang kasalanan, ang bunga nun, kamatayan. Amen. Maglilid po yun sa kapahamakan pag hindi po napatawad. Kinakailangan mapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi natin ang ating kasalanan sa ating Panginoon. Tayo po ay makasalanan mga kapatid. Hallelujah. At kinakailangan po natin ang ating Panginoong Yesus. Amen. Kinakailangan po natin manampalataya sa ating Panginoong Yesus sapagkat darating po yung panahon mga kapatid, tayo po ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam niyo po mga kapatid, nais ko may paglingkod, hindi po tayo kayang iligtas ng ating pong sariling paniniwala. Amen. Hindi ko po ginagarantiya na ang Faith in Christ Jesus Church na akin pong dinadalawang gawa ay magliligtas sa akin. Hindi rin po ang inyong paniniwala ang magliligtas sa inyo.
Ang sabi ng Biblia, yaong sumampalataya, yaong nabautismuhan, at yaong magpapatuloy, yun po ang magkakaroon ng kaligtasan. Amen. Amen? So, ibig sabihin, walang denominasyon, walang relihiyon, sapagkat ang kinakailangan ng tao, relasyong totoo sa Panginoon. Amen. Relasyon po sa Panginoon. God, hallelujah. Kahit po tayo ay God, nagdadasal, kahit tayo po ay nananalangin, kahit po tayo ay mabait, mga kapatid, kung meron po kayong pagkakataon, meron kayong Biblia, gusto ko po kayong i-encourage, basahin po ninyo yung Aklat ng Gawa, Kapitulo 10. Si Cornelio po, madasaling tao. Si Cornelio may paniniwala. Si Cornelio ay matulungin sa kapwa. Mabait na kapitbahay. Hallelujah. Mabait na tao. Pero sinugo si Apostol Pedro para siya ay turuan ng tamang doktrina. Amen. Kaya ang sabi ng Biblia sa Kapitulo 10, hallelujah, ng Gawa, si Apostol Pedro, inutusan niya si Cornelio na siya ay bautismuhan. Amen. Kasi nung narinig ni Cornelio yung pangangaral, hallelujah, ni Pedro, mula sa salita ng ating Panginoong Yesus, sila po ay tumanggap ng Espiritu Santo at napuspos. Kaya ang sabi ng Apostol Pedro, mangyari bagang hadlagan ang mga taong ito para bautismuhan? Hindi. Kaya ang sabi ng Biblia, ipinag-utos ni Apostol Pedro na sila ay bautismuhan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mahalaga po ang bautismo, mga kapatid. Mahalaga po ang pananampalataya. Mahalaga po ang pagsisisi ng kasalanan Amen. sa ating Panginoong Yesus, mga kapatid. Siguro maaari po iniisip natin, kapag sinabing kasalanan, ay pagpatay ng tao, Amen. pagnanakaw. Amen. Pag inisip agad natin kasalanan, ay pastor, mabigat agad yan. Yung makasalanan, sila po yung pumapatay ng tao, sila po yung mga magnanakaw, sila po yung mga nakikiapid, sila po yung may mga asawa na pero naghahanap pa ng iba, sila po pastor yung mga walang pakundangan sa kapwa, mga mamamatay tao. Ang description kaagad po natin ng kasalanan, yung mabigat agad na ginawa ng tao. Knowing na ang kasalanan, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Kapitulo 4 ng Santiago, maipaglingkod po natin, mga kapatid, Kapitulo 4, talatang 17 ng Santiago. Sa mga, pwede niyo po itong i-quote yung mga bersikulo na atin nabanggit, mga kapatid. Hallelujah. Kung gusto niyo pong ulitin natin ito mamaya, mga kapatid, wala pong problema. 4:17 ng Santiago, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa kaniya. Amen. So, ibig sabihin, hindi lang po pala yung mamamatay tao, hindi lang tayo magnanakaw, hindi lang yung corrupt, hindi lang yung mga basagolero, hindi lang yung mga sanggano, hindi lang po sila yung makasalanan, kundi tayo din bilang tao, kung alam natin yung mabuti pero hindi natin ginagawa, kasalanan po yun sa harapan ng Diyos. Amen. Kung hindi ka nagsisimba, hallelujah, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Amen. Kung hindi ka tumatawag sa Panginoon, ikaw ay nagkakasala sa Diyos. Amen. Kung hindi ka nananampalataya at hindi ka mananampalataya sa Panginoon, ikaw ay magkakasala sa Diyos at nagkakasala ka sa Panginoon. Ulitin natin, ang kasalanan ay magbubunga ng kamatayan. Kamatayang spiritual po yan, mga kapatid. Maghahantong po sa atin sa kapahamakan. Amen. Kaya po ang mabuting balita na itinuro ng ating Panginoon, matibay po. Hallelujah, matibay sa ating buhay na kinakailangan sampalatayanan ng tao. Sige po, pastor, kinikilala ko po na aking makasalanan. Kaya tanggap ko si Jesus bilang siya ay namatay sa aking kasalanan at kanyang binayaran ang aking kasalanan. Ano ang magiging kasiguraduhan natin, mga kapatid, sa bagay po na yan? Nais ko po kayong bigyan ng pag-asa sa bagay na yan sa Kapitulo 5, talata 24 ng Juan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang Panginoong Yesus po dito ang nangungusap, ang dumirinig ng aking salita. Ito po yung nagagawa natin ngayon. Nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Amen. At sumasampalataya sa Kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Amen. At hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Amen. Ito po yung kasiguraduhan ng salita ng ating Panginoon, na kung ang tao daw po makikinig ng salita ng Diyos, sasampalatayanan niya si Kristo sa kanyang buhay, siya daw po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ililipat siya mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
So ang kaligtasan po natin mga kapatid is not about our religion. Hindi ito kongregasyon, hindi ito denominasyon, hindi po porket magsisimba tayo sa araw ng linggo, tayo po ay ligtas na. Except, magkaroon tayo ng totoong relasyon sa Panginoon sa pamamagitan po ng tamang doktrina. Kinakailangan ng tamang pagsunod sa kaligtasan mga kapatid. Amen. Kasi po, ang bagay na yan po ay panrelihiyon lamang po. Yung pagdala natin sa gawain, yung pananalangin po natin, pagtulong sa ating kapwa, part po ng relihiyon po yun. Pero ang sabi ni Apostol Santiago, meron pong dalisay na relihiyon. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na meron pong dalisay na relihiyon? Amen. Patunayan po natin mga kapatid sa aklat din po ng Santiago, Kapitulo 1, talatay 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian. Ibig sabihin yung meron pong pagmamahal sa kapwa. Amen? Amen. Tanongin mo po yung katabi mo, mahal ba yung kapwa? Ibig sabihin wala pong pagmumuhi po ito. Kung ang tao daw po ay mayroong relihiyon, dapat meron po siyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Amen. Tumutulong siya sa oras ng kahirapan, tumutulong siya sa oras ng karamdaman, oras ng pangangailangan, may malasakit po siya. At ano pa mga kapatid? Ang pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanlibutan. Ibig sabihin pala, yung pagiging relihiyoso hindi pagpasok sa simbahan. Hallelujah. Amen. Kundi ang pagiging relihiyoso pala, ang dalisay na relihiyon, nakatanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos, yun pong taong tumutulong sa mga tao na ngailangan at walang dungis yung kanyang sarili sa sanlibutan. Ibig sabihin siya ay lumalakad sa kabanalan. Hindi siya perfectong tao, yes. Pero alam ng Panginoon na siya ay nagsisikap na maging matuwid. Amen. Nagsisikap na maging mabuting tao. Amen? Amen. Kaya kung meron po dito mga kapatid na na-offend ng ibang tao, mga kapatid, at nagsisikap talaga na gawin yung bagay na gusto niya, na gusto ng Panginoon, magpatawad, gusto ng Panginoon na maging mabuti. Ibig sabihin po yung tao na nag-iingat po mga kapatid. Ayaw niya po magkaroon ng damage sa sanlibutan. Ayaw niya po magkaroon ng damage, offense sa ibang tao. Amen. Amen. Pero sabi ko, part po ng religion lang po yun. Yan ang kailangan tao ng relationship sa ating Panginoon. Amen. Amen. Maliwanag po sa atin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ngayong gabi po ay nais ko po mag-iwan ng isang uli. Sigurado na po tayo sa ating kaligtasan. Alam niyo po ang inyong pong kamag-anak na pumanaw. Hallelujah. Sumalangit po nawa ang kaluluwa. Okay na po siya. Dumating na po yung panahon ng kanyang kamatayan. Wala na po tayong magagawa doon. Nais ko po may paglingkod sa buhay po na bawat isa sa atin. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen. Mahal ko rin po kayo bilang ako po ay lingkod ng Diyos. Pinagtiwalaan ng ating Panginoon sa kanyang mga salita na maibahagi sa tao mga kapatid. Mahal ko po kayo. Pero nais ko po may paglingkod sa inyo mga kapatid. Yung inyo pong kamag-anak na pumanaw, wala na po tayong magagawa doon. Amen. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, kung paanong itinakda na minsan sa tao mamatay, patunay, 9 ng Hebreo mga kapatid, sige po, paglingkuran po natin. Hebreo 27 ng Hebreo, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen. Sabihin po si Tatay Antonio, maghihintay na lang po siya ng paghuhukom ng ating Panginoon. Amen. O kung tawagin pa ay Great White Throne Judgment. Amen. Tawagin ang Biblia, Great White Throne Judgment. Bakit po Great White Throne Judgment, mga kapatid? Hallelujah. Doon po haharap yung mga tao, mga kapatid, na masabi ho natin siguro na safe to assume na kung ano yung kanyang gawa sa harapan ng Panginoon, na alam ng Panginoon kung ano yung kanyang paggawa sa mundo ito na nabubuhay, doon siya harap. Amen. Kasi sa ibang dimension, sa ibang bahagi ng paghukom, meron din pong ibang bahagi ng paghukom, kung tawagin ay Bema Seat of Judgment. Yun po yung mga tumanggap lang sa Panginoon. Yun po yung mga nanampalatay, nagsuko ng buhay at naabutan ng kamatayan, nagtapat sa Panginoon, doon po sila harap. Pero doon po sa mga kamag-anak natin, sa pamilya natin, sa atin, kung hindi tayo tatanggap sa Panginoong Yesus, mga kapatid, meron po tayo Great White Throne Judgment na harapin. Amen. Sino po yung haharap doon sa Great White Throne Judgment? Gusto niyo pong malaman? Amen. Sino po yung haharap doon sa Great White Throne Judgment o sa puting hukuman ng ating Panginoong Yesus? Amen. May
ipaglingkod lang muna natin isang bahagi lang muna mga kapatid. 21:8 ng pahayag. Matibay na sitas po ito mga kapatid. Ngunit sa mga duwa, sa ibang salin, sa mga hindi mananampalataya. Amen. Yung hindi sasampalataya sa Panginoon, ang bahagi nila ay sa dagat-dagatan na po. Amen. Sa impyerno mga kapatid. Ayaw po natin yun. Ngayon pa lang, mainit ang panahon, ayaw na po natin mga kapatid. Gusto natin ang komportableng kalagayan. Pero ganun pa man mga kapatid, yun daw pong hindi sasampatay kay Kristo Jesus. Ang bahagi daw po sa dagat-dagatan. Mahal tayo na ating Panginoon mga kapatid. Ang nais ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng tamang relasyon sa ating Diyos. Magkaroon tayo ng tamang pananaw sa kaligtasan. Hallelujah. At bakit natin naipaglingkod na kapag ang tao ay namatay, ay wala na po tayo magagawa doon mga kapatid. Biblia rin po nagsabi nito. Hallelujah, sa aklat po ng mga ngaral, kapitulo 9 mga kapatid. Talatang 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mamamatay. Alam niyo po, mamamatay tayo. Amen. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni meron pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananagili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Sabihin, kung ano man po yung kalagayan ngayon ng mundo, hindi na po nila alam doon. Ang kanilang katawan ay nasa sementeryo, pero hindi na po nila alam kung ano yung ating ginagawa. Yun ang turo ng Biblia. Wala na po silang nalalaman. Hindi na po nila tayo nakikita. Amen. Hindi na po nila tayo babantayan. Kasi nga patay na po sila. Nagtapos, nag-end na yung kanila pong buhay. Amen. Hallelujah. At ano na lang harapin nila? 9 ng 27 ng Hebreo, paghuhukom. Amen. Yun na lang mga kapatid, ang kanilang hihintayin. Pero kung tayo ay, halimbawa, mag-aspire tayo mga kapatid na nasamahan pa tayo ng ating mga mahal sa buhay, hindi na po nila tayo sasamahan. Kasi nga po, wala na po sila. Amen. At kung dadaanin pa po natin mga kapatid sa iba't ibang kaparaanan para i-transfer yung kanila pong kaluluwa doon sa ibang bagay, wala na rin po tayong magagawa doon mga kapatid. Kasi nga patay na po sila. Biblia po ang nagsabi mga kapatid. Tayo po, ang saitang ito ay para po sa atin ng mga buhay. Meron pa po tayong magagawa mga kapatid. Meron po tayong pipiliin buhay. Kung pipiliin po natin si Kristo, maglilingkod po tayo, mananampalataya po tayo. Tatanggapin po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid sa Panginoon, hallelujah. Sabi ko kanina, mahal tayo ng Panginoon, mahal ko po kayo. At nais ko pong maituro sa inyo mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon na magbibigay po sa inyo ng lubos na kagalakan, lubos na kaligtasan at lubos na paglaya ng inyong buhay mga kapatid. Huwag natin sayangin ang ating buhay mga kapatid. Ipaglingkod po natin sa Panginoon sa tamang paglilingkod, sa tamang pananampalataya sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. At kung nais niyo pa pong malinawan sa mga ganitong bagay mga kapatid, wala pong problema. Kapag kalinggo po ng hapon, kami po ay palagi po nandito, loobin po ng ating Panginoon kasi meron po kaming gawain dyan, kung Tatay Bert na recto. Dyan po kami mga kapatid palagi kapag linggo ng hapon. Pwede po tayo magkaroon ng sharing, pwede po tayo magkaroon ng Bible study para maunawaan niyo pong lubos kung ano yung mga bagay na itinuturo ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo mga kapatid ng pagkakataon na patuloy natin siyasatin ang katotohanan mga kapatid sa ating pong buhay. Hindi po pwedeng maging kampante po tayo ngayon. Hindi po pwedeng mga kapatid iasa natin ang ating kaligtasan sa ating pong pamilya. Hindi po atin po pwedeng iasa ang ating kaligtasan sa ating mahal sa buhay mga kapatid. Ang ating pong kaligtasan ay individual. At ang ating Panginoon nag-iimbita sa atin na magkaroon po tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Maraming salamat po ngayong gabi mga kapatid. Pwede bakit palakpakan ating Panginoon Jesus. Hallelujah. At tayo po ito ngayon, pasalamat po tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Naintindihan po natin sa ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. Okay naman po, malinaw naman po sa atin. Hallelujah. Kung sino man po ang gustong tumanggap sa inyo mga kapatid, wala pong problema. Ipagbigay alam lang po ninyo or something, gusto niyo magkaroon ng comparison mga kapatid or sharing na sabi ko kanina, wala po problema mga kapatid, may paglingkod ko namin. At tayo po'y pumikit, tayo manalangin ng pasalamat po tayo sa Panginoon. Dakila ka o Diyos, marami pong salamat Panginoong Jesus sa pagkakataon at oras na yung pinagkaloob sa iyong mga anak mo. Dalangin po namin na kayo po ay patuloy na magpala sa buhay ng mga tao ito Panginoon. Yamang na aming nabanggit
aking naibahagi ang iyong mga salita sa kanilang mga buhay. Dalain ko, Panginoon, na ito ay patuloy na sumiklab, Panginoon. Ito po ay magkaroon po ng bunga sa kanilang puso. Lord, kung meron ka nakikita sa buhay ng mga taong ito na wala pang totoong relasyon sa iyo, Panginoon, palayain niyo po sila. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na patuloy pong tanggapin ang iyong mga salita. Higit sa lahat ay sampalatayanan ka sa kanilang mga puso, Panginoon. Tulungan niyo po sila at bigyan mo sila ng lakas ng loob, Panginoon, na patuloy po nilang makilala ang iyong pangalan, na lubos na magliligtas ng kanilang kaluluwa at papatawad ng kanilang kasalanan, Panginoon. O God, patuloy po namin hinihingi, Panginoon, ang iyong awa at habag na patuloy mong ipadama sa buhay ng mga taong ito, Panginoon. Tulungan niyo po sila, O Diyos. Higit sa lahat, bigyan mo rin po sila ng patuloy na kaaliwan sa kanilang pagluluksa dahil sa kanilang kamag-anak, Panginoon, na namatay. Dalangin ko, Panginoon, ang comfort na nagmumula sa Espiritu Santo, Panginoon. Higit sa lahat, O Diyos, ay patuloy mong ipakita ang iyong pag-ibig sa kanilang buhay sa pamamagitan po, Panginoon, ng kanilang pagkakita sa katotohanan, Panginoon, na magbibigay po ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy pa kaming magkaroon, O Diyos, ng pagkakataon upang maibahagi pa namin ang ilang mga salita, hallelujah, at ilang mga bahagi para sa ikaliligtas po ng aming kaluluwa. Salamat po sa pamilyang ito na nagbigay sa amin ng pagkakataon, oras at panahon, Panginoon, upang patuloy na maihayag ang iyong salita, Panginoon, sa gabing ito. Bless mo ang kanilang buhay, Panginoon. Ikaw po patuloy magbalik sa kanila. At dalangin namin ang patuloy na kaaliwan sa gabing ito hanggang sa mga panahon na sila po ay nalulungkot, hanggang sa sila po ay hanggang sa kanilang mga buhay, Panginoon, na dumarating yung pagdadalamhati o kalungkutan sa kanilang mga puso, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, kaaliwan, ang patuloy pong magbigay sa kanilang, Panginoon, tibay sa kanilang mga puso, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, ito po ang aming pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po muli, Ma'am Julie, sa malaking karangalan po sa atin, mga kapatid. Pinagpalang gabi po sa atin.